Isang pinagpalang araw sa ating lahat. So, ngayong araw is August 14, 2024. So, ngayon is ipagpapatuloy lang natin yung ating nasimulang series ng ating devotion. So, bago natin simulan or talakayin yung nag-series natin ngayon is muli mo na nating balikan yung nag-series natin last time para dun sa mga bago lang na tagapanood at tagapakinig ng ating devotion. So, yung nag-series po natin last time is Anatomy of Sin and Temptation. So, anatomy, ito yung parang hinihimay natin. For example na lang isa-isang isda, hinihimay natin to para yung mga tinik ay makuha natin and di tayo mapahamak doon sa tinik na yun. So, ganun din yung Anatomy of Sin and Temptation. Hinihimay natin yung mga kasalanan. Hinimay natin nung mga nagdaang linggo yung mga kasalanan kung bakit nga ba natin ito nagagawa and ano nga ba yung kaparusahan na pwedeng magkarangyari sa atin kung gagawin natin to. So, ayun po yung series na natin natin last time. And yung series na lakay natin ngayong araw para sa isang buong linggo is Full Armor of God. So, di ba sabi nga sa Bible verse na Proverbs chapter 30 verse 5, yun, New King James Version. So, sabi nga dun, di ba? Every word of God is pure. He is the shield to those who put trust in Him. So, yung full of armor of God. So, sinasabi dito yung salita ng Diyos. Ang Diyos ang armor. And gamit yung salita na yun is napoprotektahan tayo doon sa mga kasalanan. Nalalaman natin kung ano nga ba yung tama. Nalalaman natin na mali pala yung gawain na yun and hinuhudyo ko lang pala tayo ng hinuhudyo ko lang tayo ng mga demonyo. Kaya yung salita na yun ay yung nagsisilbing armor natin sa buhay na to. Para tayo ay makalugod o lugod sa Diyos. Talagang yung Word of God is dapat natin ipairal at dapat natin aralin at i-adapt sa ating sarili. So, ayun po yung series na talakay natin yung araw. And yung Bible verse na talakay natin yung araw is Ephesians chapter 6 verse 15. So, ang sabi dito, and as shoes of your feet, having put on the readiness given by the gospel of peace. So, sa Tagalog, Espeso 6:15, isuot ninyo ang sapatos ng pagiging handa sa pangaral ng magandang balita ng kapayapaan. So, yung sapatos parang sinabi dito is yung parang ihanda natin yung sarili natin para tayo matuto ng mga salita ng Diyos and para ipangaral sa atin dito sa mundong kung saan tayo nabubuhay. So, para lumaki yung ating talakayan, tayo dumako sa una nating katuruan. The satanic force is retreat. So, yung satanic force is yun yung parang umatras na tayo, yun ba? Yung parang yung nagpapa-atras sa atin para tayo ay hindi tayo gumawa ng mga kasalanan sa mundong ito at nudyukan tayo na gumawa tayo ng tama. The Gospel of the Kingdom advance. So, ngayong naging gospel natin, yung magandang balita ng Diyos is na-advance na nating aralin dito. Parang nandun pa lang sa heaven, parang alam na natin dito kasi katuro na sa atin para pangaral natin sa mundong ito. And sa last, sa ating teaching, the peace of God conquer heavenly and earthly realms. So, kailangan peace tayo or meron tayong kapayapaan dito sa kumbaga, yung ipapangaral na natin para aralin natin dito and meron tayong peace and para doon sa ating heaven. So, sa application, advance the gospel of peace of our family. So, kailangan bata pa lang, wala yung alam natin yung pamilya natin is wala di alam yung salita ng Diyos, iparal na natin to dahil kailangan mag-start sa family. So, number 2, advance the gospel peace on our community. So, pag na tayo sa buong pamilya natin, sa loob ng bahay, is pakalat natin sa community, sa ating mga friends, sa ating mga mamayan sa lugar natin. And sa last, advance the gospel peace on our nation, sa buong mundo. Gumawa tayo aralin natin to and para soon, kung alam natin and babad na tayo sa salita ng Diyos is mapaaral natin to sa karamihan at maniniwala sila sa atin. So, ayun po para sa araw ito na may natutunan tayo sa pakinig at panonood. God bless to.